PG1 review after ilang buwan na ba to? 7 months. So 7 months ko na itong ginagamit araw-araw. City driving, papasok, pauwi, galing trabaho, papasok ng ibang trabaho. Ayan, ang chichiks. Ayan, PG1 review. Kamusta siya sa loob ng 7 buwan with 7,517.5 kilometer. Kamusta nga pala itong motor na to? Ang tunay na review ng motor na to pagkalipas ng ilang buwan at bakbakan sa kalsada. Doon mo kasi malalaman yung quality ng motor or yung review talaga ng motor bukod dun sa looks niya, yung performance ng engine, ng feels pakiramdam mo sa motor habang nagmumotor ka kapag patagal ng patagal. Itong PG1 feel ko dito, so after 7 months unti-unting nawawala yung mga kalansing niya, yung mga tunog. Tapos pangalawa, nagiging smooth na siya sa pagtakbo. Tapos yung pag-shift, downshift, upshift, nalilis yung pagka-views niya, wala na yung mga ka-views niya pag kumakambyo. Tapos naglalapatan, pakiramdam ko naglalapatan na yung mga clutch lining niya, so mas maganda na siyang itakbo ng mas mabilis kesa sa bago siya. Kapag mabilis siya, pag pumalo ng 60 kilometers agad or 40, nasa tamang cambio ka naman, sobrang vibrate, sobrang galit ng makina. Pero ngayon, ito 7 months, 7,500 kilometers, nakailang change oil na ako, every 1,000 naman. At ito, galing. Kahit nasa 60, kahit nasa 70, hindi pa galit na galit yung makina niya. Hindi siya masyadong vibrate. Galing. So, siguro gano'n naman talaga lahat ng motor pag bago. Ewan ko siguro sa mga ganitong di-cambio, siguro gano'n siya. Kasi sa mga scooter na ginamit ko, nung binili ko siya, smooth siya simula nung una Smooth na smooth. O siguro dahil, ewan ko ba, siguro pag Honda, smooth talaga si Honda kaysa kay Yamaha yung makina niya. Ewan ko, kasi yung scooter ko, nung binili ko yun dati, smooth talaga siya hanggang sa ngayon, smooth pa rin, 10 taon na. Pero ito, nung binili ko, so wala, sobrang vibrate, sobrang dami kong naririnig na tunog. Hindi ko alam, tumutunog ba yun sa air filter ba, yung valve clearance ba, ganun. So hinayaan ko lang siya, masisira. Ganun talaga siguro pagbago si PG1. Pagbago si PG1, marami siyang tunog kung maririnig. Hanggang sa katagalan, pag hindi mo na napapansin, unti-unting nawawala yung vibration niya, yung tunog, ang hindi na talaga nawawala sa mga ganito is yung tunog ng kadena. Lalo na kapag maluwag na, ay nako, pag wala kang makakasabay sa kalsada, tipong ikaw lang, maririnig ka na yun ang ingay. Kasi kaya lalo pag maluwag. Pansin ko sa PG1 pag bago, siguro lahat naman ng motor, yung kadena niya, ang bilis lumuwag. So adjust ka ng adjust every 300 kilometers or 500. Adjust ako ng adjust ng kadena. Nakailang adjust na ako dito. So importante kasi dapat nasa tamang higpit o nasa tamang luwag yung kadena. Kasi pag sobrang luwag yung kadena, wala, pwedeng matanggalan ka ng kadena. Kaya dapat i-check mo lagi yan. Lalo na dito sa PG1 kung mga nagbabalak bumili.
aralin nyo rin, mag-adjust na kanila para hindi na rin kayo punta ng punta sa sa kasa. Yan, mga ganyang kasa. Pero dyan, pupunta ako dyan, magpapa-adjust ako ng bag clearance after 10,000 kilometers. Yun kasi ang nakalagay sa, actually 7,000 lang dapat eh. 7,000 kilometers lang dapat para mag-adjust ng bag clearance. Pero ako baka 10. Nagpas na ako 7,500 na. As long as wala ka naman naririnig na ingay. Sa ganitong kilometro, 7,000. Okay pa yan. So, pero baka 10,000, papacheck ko na yan. O baka 8,000, ganun. Yung valve clearance niya. Baka naman, tahimik naman. Ang ganda nga tunog ng tambucho niya eh. Kaso mahina. Bahala ko magpalit ng yung mga lumalabas sa mga online. Yan. Pagka ganyan traffic or traffic light na matagal, kinikill switch ko to. Kaya kahit pa paano mag-cool down yung makina niya. Yeah. Start mo na lang ulit. Pagka-under ka na. Yun lang, basta first impression ko dito sa TG1 na umabot ng 7,000 kilometers. Ayos, smooth. Sarap ng gamitin, sobra. Wala ka nang intindihing ingay-ingay. Ayun lang. Yun lang naman, bye-bye. Ganda rin ang video, sobrang stable ng manibela.